say that V1 is equal to V4. Kasi constant volume nga daw to eh. And our V2 is equivalent to V3. All goods. Kaya ang RK can be computed, as V1 over V2, or RK can be computed as V4 over V3 because V4 is equals to V1 and V3 is equals to V. All goods tayo doon. Nagigets po ang ating RK or the compression ratio. Now, yun lang naman. Okay. Question muna so far. Do you have question? Nagigets? Sir, Yes po. yung clearance po ba is naka-percent po siya or sasabihin po ba pag naka-percent siya or hindi po? Yap, sasabihin naman. Yap, sinasabi naman. Actually, dapat ito ay, clearance yan. Clearance yan. Okay? Now, pagdating sa displacement volume, i-drawing ko lang ulit. No. Ihiga natin. Okay. Diba sabi ko sa inyo kanina that our VD is ito? Tama. And VC is ito. Tama ga ako, engineers? Ito is VD, pamula dito hanggang dito. Ito ay top dead. Ito ay bottom dead. So, we are aware, pagdating sa volume displacement, siya ay VD is maximum volume minus the minimum volume. Ano nga ang maximum natin? Volume ng bottom dead center minus the volume ng top dead center as the minimum volume. So aware tayo that the volume ng bottom dead center is V1 and top dead center is V2. Therefore, ang VD is equals to V1 minus V2. Hindi dapat ang sinasaulo nyo V1 minus V2. Dapat aware kayo kung ano ibig sabihin ng V1 at aware kayo kung ano ibig sabihin ng V2. Ang V1 ay yung may maximum volume, ang V2 ay yung minimum volume. Maliwanag po, engineers, ay ang pagsasaulo hindi V1 minus V2, P2 over P1, hindi. May reason yan kung bakit V1 minus V2. Ang V1 is indicated as maximum at ang V2 as indicated as a minimum volume. Okay po, everyone? All goods? Okay. Now, pag sinabi naman natin clearance, percent clearance, or clearance, siyempre di ba, pag clearance volume DC, pag percent clearance can be computed as minimum volume all over volume displacement. No? Aware tayo that the minimum volume is VC. Tika? Clearance volume. Tama? Guys? And VD is VC. No. Ulit. V mean, malilito kayo. V mean over VD. So, aware kayo that ang V mean natin is volume ng top dead center. Tama nga, ang V mean is top dead center. V is the top dead center. All over VTDC minus VBDC minus VTDC. Okay? Anong V volume ng top dead center? V2 all over V1 minus V2. So meaning to say, ang percent clearance natin can be computed as V2 over V1 minus V2. Okay? Maliwanag tayo dyan sa formulang yan. Engineers. Okay. Now, pagdating sa RK, may panibago tayong equation for RK. Halimbawa, given ang percent clearance. So, 1 plus percent clearance all over percent clearance. Siyempre, i-decimal natin to i-decimal natin yan. Okay? Of course, walang unit yan
Kaya nga percent, no? Kumbaga siya ay ratio ng ah, minimum volume sa volume displacement. And RK, wala din siyang ratio, kaya unitless talaga siya. 1 plus percent clearance over percent clearance. That's another term for percent for RK. Now, pagdating sa clearance volume, di ba, VC daw is equals to C times VD. Paano nangyari yon? Di ba, sabi natin that C is equals to V2 all over VD. Alam natin that V2 is equals to VC over VD. Kaya, ang VC is C times VD. Maliwanag tayo doon, engineers? Galing lang siya dito sa ating percent clearance formula. So, ang VC can be computed as C times the quantity of VD. Ilang ang sasauli nyo? C, VC, VD, or C, VC, or V2 equals to V1 minus V2. And dyan maglalaro na ang inyong solution. Okay? Question so far. With regards sa ating mga formulas, alam ha kung paano na-derive. Sige. Doon sa 5, nagigets pa, nakakasabay, mabilis, kaya. Yes po, sir. Okay, goods. Now, bago tayo mag-proceed sa ating heat, proceed muna tayo sa ating pressure, volume, and temperature relationships, considering different point. Example, from point 1 to point 2, that is considered as an isentropic compression. Drawing natin. Wait lang. Okay, yung blue natin is considered as point 1 to point 2, that is isentropic compression. Okay? Siyempre, pag isentropic compression or isentropics or entropy, ang magiging general formula niya, pagdating sa ating thermodynamics, pag constant ang entropy is PV K constant. Diba? Na to? PV raised to K is constant. Now, take note of this one. Take note ha, pagdating sa pressure and temperature, kung ano yung may pinakamataas doon sa drawing, that is considered as a maximum. Kung ano yung may pinakamababa sa drawing, that is considered as a minimum. Maliwanag tayo? Now, meron tayong consider pressure and volume, pressure and temperature, and volume and temperature relationship. So, ako, ang ginawa ko para mas madali, nag-generate ako ng standard equation or general formula for both pressure, temperature, and volume. And we conclude as ganito. Always, ang sa numerator is maximum and always sa denominator is minimum. Meaning to say, makakapag-conclude tayo as T maximum all over T minimum equal sa V maximum over V minimum raised to A minus 1. General formula lang, P maximum all over P minimum raised to K minus 1 all over K. Now, pagdating sa ating temperature, ano ang maximum? Based sa drawing, 0.2 or 0.1? Engineers, ano ang maximum natin? Hold. Ano ang maximum pagdating sa temperature? 0.2 or 0.1? 0.2 po, sir. Point 1 po. 0.2 po. 0.2. Di ka sabi ko nga sa inyo, kung ano sa drawing yung may mataas sa drawing, yun yung maximum. Ano ga mas mataas sa drawing? 2 or 1. Siyempre itong base natin, itong 0 eh. Ano ang ating base? Yan, di ba? Kung ano mas mataas, di yun yung maximum. So, ang maximum natin is T2 all over T1. All goods tayo dito. O, sa pressure, gayon din. Pressure and temperature, kung ano ang mas mataas. All goods, P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Now, pagdating sa volume natin, maiiba tayo.
Siyempre sa volume, maximum, kung ano yung may pinakamalaking space. Alam may pinakamalaking space sa cylinder, sa loob ng cylinder. Kapag ang piston ay nakaposition sa point 1 or point 2, anong mas malaki? Point 1 or point 2? Point 1 po. Point 1. That's why ang V1 natin is nasa numerator at ang V2 ay nasa denominator. Yun yung ibig sabihin kung bakit P2 over T1 is equals to V1 over V2 raised to K minus 1 is equals to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Laging maximum divided by the minimum. Nagkakatalo lang kung ano yung application niya based doon sa ating drawing. Maliwanag po tayo, engineers? Okay. Now, ano daw halimbawa kapag constant ang pressure? Ibig sabihin pag constant ang pressure, equal ang P2 sa P1. Tanggalin natin 'to, di ba? Ganito muna. Tatanggalin natin 'to. So pag tinanggal natin 'to, makakapag-generate tayo diga ng formula for temperature and volume. So T2 all over T1 is equals to V1 over V2 raised to K minus 1. First formula. Ano na? Gets po? Naiintindihan? So, paano naman kapag halimbawa ang constant ay volume? Delete ko to. So, T2 all over T1 is equals to V1 over constant ang volume. T2 over T1 is equals to P2 all over P1 raised to K minus 1 over K. Second formula. Okay, second formula. Okay, second formula, pag nawala to, ulit, T2 all over T1 is equals to V1 over V2 raised to K minus 1. Pag ito ang nawala, T2 over T1 is equals to P2 all over P1 raised to K minus 1 over K. Tama po ba? All goods. Paano naman kapag ang nawala ay ang temperature? Constant ang temperature, volume, and pressure. O, copy ko lang to, di ba? As V1 over V2 raised to K minus 1 is equal to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Na, ito, using algebra, pwede ko itong ilipat dito. Ito, pwede ko itong ilipat dito. Tama ga? So, magiging V1 over V2 raised to K. Nilipat ko lang. Ilipat ko lang itong K dito is equal to P2 over P1, copy yung K minus 1, and then yung K minus 1, ilipat ko dito sa denominator sa P2 over P1. Cancel to, magiging P2 all over P1 is equals to V1 over V2 raised to K. So, itong tatlong formula natin with regards to temperature and volume, temperature and pressure and volume. All goods po, engineers. All goods. Now, take note that our V1 is equals to V2. So, meaning to say, pagdating dito sa ating equation nga, T2 is equals to K1 over RK raised to K minus 1. And ano nga? At dito, P2 over K1 is equals to RK raised to K because our RK is equivalent to V1 over W. Are we good on that? Yung mga first takers, nakakasabay. Yung mga second takers, alam ko, for sure ako, nakakasabay ang mga to. Ano nga? Gabe, take note. Take note ha. K natin for cold standard is 1.4 and cold hot air standard natin is 1.3. So, syempre, always naman lagi, always na ang T1 is the minimum pressure and T1 is the minimum temperature. Syempre, siya yung may pinakamababang value pagdating sa ating drawing. Kasi kung mapapansin nyo naman sa drawing natin, i-drawing ko ulit, na kung ano yung may pinakamababa sa drawing, yun naman talaga yung may pinakamababang values. Di ba? Sa drawing natin, pinakamababa yung 1. So automatically, minimum pressure and minimum temperature. Now, gagamit din tayo ng ideal gas formula which is PV
is equals to MRT. Kailan ba natin ito ginagamit? Halimbawa, may given na pressure, may given na temperature, may given na mass, hinahanap ang volume. Gagamitin natin ang PV is equals to MRT. Example, sa point 1, P1 V1 is equals to MRT1. Given ang temperature, given ang pressure, may mass, constant ng R, V1 can be determined. P2 V2 is equals to MRT2, P2 P3 V3, MRT3, P4 V4, MR P4 T4. Okay? Take note that our R is 53.3 pound force all over pound mass runtime and 0.287 in terms of kilojoule per kilogram Kelvin. Okay? May question kayo? Are we good on our formulas pagdating sa point 1 to point 2? Sige. Proceed tayo to point 2 to point 3. At point 2 to point 3. O, mag-drawing lang ulit ako. Okay. So, ito is 2 to 3. Yung nakapula is point 2 to point 3, that is constant volume. Di ba? Now, ang constant volume, gagamitan natin ang Pavita-Pavati or combined gas law. Since point 2 to point 3, P2 V2 P3 is equal to P3 V3 P2. Sabi dito, constant volume. Ibig sabihin, cancel natin tong volume. Matitira is P2 T3 is equals to P3 T2. Ano nga? Ngayon, sabi nga natin lagi, maximum over minimum ang ating magiging general formula. So pagsamahin natin ng pressure as maximum over minimum and temperature as maximum pressure at temperature as maximum over minimum. Ano, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa pressure and temperature, madedetermine natin na maximum yung may pinakamataas. Ano mas mataas? 0.2 or 0.3 sa drawing? 0.3 po. Diba? 0.3. So, we can say maximum is 0.3, minimum is 0.2. Example, dito sa ating T3. T3 is the maximum. Minimum, T2. Ilagay sa denominator kasi the transfer lang natin. P3 is maximum and P2 is minimum. So, our formula is maximum ng temperature over minimum ng temperature is equals to maximum ng pressure over minimum ng pressure, or T3 over T2 is equals to P3 over P2. Okay po? Engineers, okay tayo dito? Okay. Now, meron tayo dito, di ba? Constant volume at heat addition. Ibig sabihin, meron tayong na-generate na heat dito. May heat added tayong na-consider dito. Take note, when we are dealing with heat addition, gawin natin QAV. QAV is mCV times the maximum temperature minus the minimum temperature. QAV is equal to mCV. Ano ang maximum at 0.2 to 3? T3 minus T2. Take note, ang CV natin is 0.171 BTU pound mass runtime per English unit and 0.7186 in terms of kilojoule per kilogram Kelvin for a metric unit. Okay? Maliwanag po pagdating sa 0.2 to 3. Goods po, nakakasabay? Sige. Now, considering 3 to 4, so mag-drawing lang ako. Tapos, nakakasabay pa ang madlang people. Goods, sige. So pag process 3 to 4 natin is constant isentropic expansion. Expansion or explosion happens in process 3 to 4. So pag constant isentropic or entropy, again, makakapag-generate tayo ng ganitong formula.
So take note, laging maximum over minimum. Now, based sa drawing, pagdating sa temperature and pressure, ano ang maximum? 3 or 4? Ano ang may mataas sa drawing? So 3. So maximum is 3, minimum is 4. Pagdating sa volume, ano ang may pinakamalaking space? 4 or 3. So maximum is 4, minimum is 3. Okay? So kaya makakapag-derive tayo pag pressure and temperature, pressure and volume as P3 over P4 is equals to V4 over V3 raised to K. P3 over P4 is equals to V4 over V3 raised to K minus 1, and P3 over P4 equals to P3 over P4 raised to K minus 1 over K. Again, maximum over minimum. Take note that RK is equals to V4 over V3. So we can conclude as P4, P3 over P4 is RK raised to K, and dito as P3 over P4 equivalent to RK raised to K minus 5. Okay tayo dito, engineers? Are we good on that? Hey guys. Hoy, nakakasabay pa. Yes po. Okay. Sige. Take note pag sa auto cycle lang to ha. Kapag sa auto cycle, always remember that P3 is the maximum temperature and P3 is the maximum pressure. Kung ano yung may pinakamataas sa drawing, yan yung may pinakamalaking value ng temperature. Kaya sinasabing maximum. Pag sinabing maximum pressure, yung may pinakamalaking value ng pressure ay lagi nasa 0.3. Kaya pag ang sagot ninyo, mas malaki ang T2 sa T3, mali ang sagot ninyo. Kaya kailangan sa auto cycle, ang pinakamataas na value at any point is 0.3. Okay tayo doon, engineers? Just bear in mind and take note of that. Sige, question. May question dito? Wala pa? Proceed tayo with our next topic all about considering at point 4 to point 1. O, drawing lang ulit ako. So, pagdating sa 4 to point 1, is ito yan, di ba? 4 to 1, that is constant volume, that is heat rejection. Constant volume, Vita Pabatis, P4, V4, T1 is equals to T1, V1, T4. Constant volume, tanggal to. Ngayon, maximum tayo over minimum. Ano mas mataas? Sa pressure and temperature, yung may mas malaki, yung may nasa taas. So P4 is maximum over P1 is equals to T4 all over P1. Okay? This would become our general formula considering constant volume pala to, constant volume at 0.4 to 1. Now, siyempre, meron tayong na-generate ditong heat rejected or QRV. So, para ma-release natin yung heat sa loob ng cylinder, gagamitan natin ng MCV, that is maximum temperature again, minus the minimum temperature, where QRV is MCV. Maximum is T4 in process 4 to 1, and minimum is T1 in process 4 to 1. So QRV is MCV T4 minus T1. Take note again that our CV is 0.171 BTU per pound mass runtime, and CV is 0.7186, that is in kilojoule per kilogram Kelvin. Okay tayo? From process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Nagigets ka? Others po, oy, nagets nyo ga? Nakakasabay kayo? Yan. Sige. Now, syempre, ang pinakamahalaga namang isolve dito is yung ating thermal efficiency. We are aware during our thermodynamics 1, thermodynamics 2, our efficiency can be computed as work net over QA. Totoo naman. Take note lang that our work net, work net can be computed here as QAV minus QRV. Ano nga? So, wag nyo na itong isipin. Pampagulo lang yan. Yan na lang. So, meaning to say,
that our work net is QAV minus QRV all over QAV. Siyempre, times 100%. So, first equation natin pagdating sa ating efficiency. Meron tayong simplified formula or shortcut formula on how we can solve the efficiency for an Otto cycle. Take note of this one, lalo na pagdating sa board exam. 1 minus 1 all over RK, that is K minus 1. This is our shortcut formula in determining the thermal efficiency or the overall efficiency of the Otto cycle. Aside from this one, you can also use this one. Napakadali. Kung given ang RK, madali nang ma-determine ang ating efficiency. Ano nga? Diga? We have question. May question so far? Wala. Sige. Now, of course, meron tayong determine na mean effective pressure. Di ba? Pressure yan. Naka-KPA. Ano nga? So, ang P mean can be computed as work net all over the volume displacement. Aware tayo that P mean is work net is QAV minus QRV all over V1 minus V2. Okay? Now, ano magiging unit pag P mean, di ba? Kung ay kilojoule, pag kilojoule to. Ito ay cubic meter. Paano naging yan? Pressure. Sige nga, ano nga ang pressure natin? Newton meter squared or kilonewton meter squared. Paano ang kilojoule over cubic meter ay kPa? Kasi, ang 1 newton or 1 kilonewton is equivalent to 1 kilojoule times meter. Tama ga? Sir, Tama? baligtad po. Sir, baliktad po. Baliktad. Sorry. Baliktad. Oo nga, baliktad. Okay. Yeah, ayaw na magsulat. Ulit. Ang 1 kilojoule meter ay 1, anong baliktad? Bali, kilojoule lang po dyan sa isang side. Tapos kilonewton meter po yun. Okay. Tama. 1 kilojoule, o nga. 1 kilojoule is equivalent to 1 kilonewton meter. Tama no? So, ang kilojoule natin, kung ating isa-substitute yan, magiging 1 kilonewton per meter, babawasan natin ng isa. Hindi. Kilojoule. Tama. Kilonewton meter, magiging... Hindi ha. Tama, babaligtad to. Ano, sir? Tama po. Ayan, nagmura na yung isa. Hindi, tama. Oo nga. Ito ay magiging a cube. Hindi, tama ba? Wait lang, nalilito ako. Tama. Magka-cancel to, magiging kilonewton meter squared and newton per meter squared is kPa. Ano? Kaya naging kPa that. Okay, kaya work net over VD. Naku, naka-record pa naman yun. May nagre-record ata. Kayo mare-record lang. Sige. Hindi, joke lang. Para naman kinabahan agad. Pili ko lang nagre-record dito. Halimbawa na nag-record si JP, adi, reklamo ka siya. So, sa presidente agad. Ano nga? Sige, question. Sa presidente ng DOD. Sa POD yun. Okay? May question kayo regarding dito? Sige. Well, all you need to do is to memorize the drawing in yung formula. Just go with the flow na yan kasi alam na alam ang formula. Alam niya na drawing. Through the drawing, you can create formula. Ano nga? O question, all goods. Sige nga, let us try. O, do you have question? Hindi na magtatanong si Sean. Ano? Oy, Sean, okay lang yon.
Baka hindi ka na magtanong ha. Pero naka-record ka daw. Paano yun? Joke lang. Ay naman yun. Sabi naman na rin joke lang daw yun. Ewan kung joke nga lang. Ay, bawal palang magbiro. Hindi siya joke. Sige. Let us try to solve problems. All goods. Okay. Proceed tayo for this problem. Ano? So, sabi dito, an auto cycle operates a 0.1 pound per second of air and from 3 to 13 psi and 100 degree Fahrenheit. Right? At the beginning of compression, the temperature at the end of combustion is 5,000 degree runtime. So compression ratio is 5.5, considering that the hot air is 1.3. Calculate the following. Yung pressure, temperature, and volume at all parameters or temperature, yun nga, volume, pressure, and temperature, heat addition, heat rejection, efficiency, and its mean effective pressure. With gawin muna natin, syempre, magdodrawing tayo ng cash flow. Cash flow, lang tuloy. Ng ating, ng ating PV diagram. Kurt, kasi na kayo sa ano? Sa econ. Ay, Kurt, John Paul, kasi na kayo sa ano? Sa, sa econ. Matanong ko lang. Sa econ po, sir, parang ano na po kami, formulation na po ng perpetuity, gradient series cash flow. Ulit-ulit, Ganun po. sorry. Ulit-ulit. Nasa? Sa gradient series cash flow po. Oo na. Tapos na sa admiti. Opo, sir. Tunay ko, ang yabang. Ang bilis nyo naman. Okay, di kayo na. Kasi kakatapos ko pa lang sa compound. Yeah. Itong bilis nyo. Ilang session yon? Ang isang face-to-face po ang na-discuss po namin ay ordinary annuity hanggang doon po sa gradient. Isang face to face. Oh, sa akin. Ay, grabe ang bilis. Sige. Very good. Very good kayo dyan. Kasi ordinary pa lang at saka deferred. Hindi ko kaya ng isang meeting yun. Eh. Pero galing, ang galing, magaling. Very good kayo. Bilis nga. Na-pressure talaga. Sige. So, kailangan ko palang maghabol. Okay. So, provide tayo ng ating mga given. Of course, our mass is equivalent to 0.1 pound per second. Now, regarding sa ating temperature, of course, 100 degree Fahrenheit, i-convert natin to into runtime. How can we convert degree Fahrenheit into runtime? Engineers. How can we convert this 460 one? po. Plus 460 po. Very good. Plus 460. That is equivalent to, magamit ako ng value, 590. Tama ako? Yes, sir. Okay. Sunod. Since we are okay with dito, so ang PSI natin, wait lang pala, sige, lagyan ng P, is 13 PSI. A. Anong PSI A? Anong unit lang? That is 13 pound force all over inch squared. Tama? Okay. Ang tanong ko, ano kayang point ito? Point 1, point 2, point 3, point 4. Sabi dito, at the beginning of the Point 1 po. compression.
Mhm. Sure kayo? Sabi dito, Point 1. beginning of the compression. 0.1 po. Sige nga, John Paul, what is your answer? Point 1 or point 2? Point 1 po, sir. Bakit? Sir, kasi po yung compression stroke natin ay from 1 to 2. So, kung beginning po ay 1. 1. Kasi beginning pa lang, magsisimula pa lang daw. Kaya this one is point 1. Pag sinabing at the end of the compression, yun yung ating point 2. So the temperature at the end of the combustion is 5,000 degrees Fahrenheit. Ito, ano kaya ito? Point 1, point 2, point 3, point 4. Point 3 po. Point 3. Kasi end ng combustion. Di ba ang combustion happens here? Start ng combustion, end ng combustion. So meaning to say, and ang end ng combustion natin is at point 3. Maliwanag po, engineers, everyone. Okay. Yes po. Compression ratio or RK is 5.5 and our K is equivalent to 1.3. Dito na lang, K is equivalent to 1.3. So, sabihin natin, determine natin lahat ng pressure, temperature, and volume at any point. Okay? Ngayon, ang ginagawa ko, kung gusto nyong sundin yung aking solution, gayahin ninyo. Pero kung ayaw ninyo, edi mag-create kayo ng inyong solution. Ako, ang ginagawa ko, para wala akong makaligtaan, ang ginagawa kong solution, ganito. Solution. Ang ginagawa ko, lagi akong at process 1 to 2. Kino-consider ko lahat ng process. And then ilagay ko dito yung P1, V1, P1, and P2, V2, and P2. Ganyan ang ginagawa ko. Nagko-cross out ako. Ngayon, ano-ano ba yung dito yung may mga given na? P1, ayan, di ka? Yan pa lang ang may mga given. So meaning to say, 4 ang aking hahanapin dito. Sa 4 na ito, ano kaya ang una nating madedetermine? V1, P2, V2, or T2? V1 po. Again, V1 po. V1. Mako-complete daw natin ang V1 gamit anong formula kaya? PVMR po. PMRT po. VMRT po. Very good. Using P1, V1 is equals to MR P1. Kasi may pressure, may temperature, may mass tayo, constant ng R, V1 can be determined. So V1 is MR P1 all over P1. So substitute lang natin yung mga values. That is 0.1. That is pound mass. Kasi nakamas tayo. That is pound mass all over seconds times ano nga ating R pagdating sa English unit, engineers? 53.34 pound force feet all over pound mass, that is runtime. Ano ang ating temperature? 590 degrees runtime. Okay. Now, ano ang ating pressure? 13 pound force all over inch squared. Sige nga, let's do have a unit cancellation. Pound mass cancel, pound mass. Runtime, runtime. Pound force, pound force. O ngayon, may discrepancy tayo for the feet and inch. Kailangan natin i-convert. Halimbawa, pinapanap sa atin is cubic feet per second or cubic feet. So we need to convert inch to feet. No, kasi naka-feet to, diga. Tama? Gets nyo kung bakit kinakailangan i-convert? Kasi ito yung naka-feet. So how many feet are there in an inches? O, ilang inch 12 meron sa inch po. isang feet? 12 po. 1 feet is equals to 12 inches. Take note, naka-squared to, so kinakailangan natin i-square. All goods tayo doon? Cancel ang inch, matitirang feet and seconds. So therefore, V1 can be computed. So bawal mag-round off. So what is your value of V1? So 1.68, very good. 112
17, 17, 1795. That is cubic feet. Meron tayong seconds per second. So, pakistore ako as A kasi gagamitin natin yan mamaya yung ating V1. So, kailangan mag-store kayo para hindi tayo mahirapan. Okay tayo? Nakasabay tayo for V1, engineers. Nakasabay? Goods ba? Goods. Now, meron na tayong V1. Okay, check. Sa tatlong to, ano kayang sunod natin mako-compute? V1, lahat naman possible. No? Pero V2, yes. V2 can be computed. Paano kaya natin mako-compute ang V2? Yung RK is equals to V1 over V2. Very good. Using RK is equals to maximum over. So using this formula, 5.5 equals so 1.68. Pakompleto na lang ako ha. Kailangan kompleto yan. Divided by V2. What is the value of our V2? Go. O, dapat naka-store A yan ha. Marunong kayong mag-shift store. Marunong naman, di ba? 305, 6, 58, 50, 82. Yung iba, may nakikita akong iba. So, paki-check ako ng mabuto sa inyong sagot. So, our V2 is 0.305658. Okay? Yan. Very good, everyone. All goods with V2. So, X ko na to or done ko na yung V2. So, dalawa na lang. P2 and P2 can be computed both. Nalin sa una. Example, unahin natin yung P2. Paano nga natin makakompute ng P2? So, P2 can be computed as P2 over P1 is equals to RK raised to K. Tama ba ang aking formula? Now, sige. Solve natin. P2 all over 13 PSIA is equals to 5.5 raised to 1.3. Take note of our K and P2 is equivalent to, bilis naman magsagot, 119.238645 PSI. So P2 is here. And also, T2 can be determined using T2 over T1 is equals to RK raised to K as well. So T2 all over 590-degree runtime is equal to 5.5 is to 1.3 minus 1. Sige nga, what is the value of our T2? Yan. 983.9223335. That is degree run. Okay tayo dito. Nakambit ninyo. So P2, V2, okay na. So we can proceed from process 2 to 3. And that is your assignment. To compute the remaining P3, V3, T3, T4, V4, T4. Ito, example, wala na to. Kasi given na. Temperature pala, sorry. Given na to. Itong temperature, so X na to, diga? So, cancel na to. I have one question. Compute din ito ha. May question ako. Ang ganda ng tanong ng kabilang section. May nagtanong sa akin. Ay, balik pa ako sa previous discussion. Tatanungin ko to sa kay Angela. Where's Angela? May tanong ako kay Angela. Yes po, sir. Okay. May question lang ako. Based on your thermodynamics that you this na-encounter mo during your term. Ito, feeling ko alam to ng mga second paper. Pero dun tayo sa first two. So, ayan.
Delete ko lang. Diba? We have question. Kailan natin gagamitin ang computed specific heat formula? Ito like first formula, second formula, third formula, fourth formula. Sige nga, Angela, kailan natin gagamitin itong apat na computed form? Computed specific heat formula. Kapag hindi po sir given yung K po natin, tapos given naman po tayo ng specific heat, we can use it po para makuha yung K po. Ganun po ba yung tanong sir? Hindi. Kasi sometimes, take note of this one. Iko-correct ko na kayo. If, tatandaan ko ha, if K is not provided or nor given, automatically that K is 1.4. Are we good on that? And if K, sinabi, hindi siya hot air or cold air, hindi siya sinabi ha, automatically 1.4 ang gagamitin natin. Basta, kapag hindi ginamit ang K, hindi provided or hindi given, automatically K is 1.4. O ngayon, Angela, babaguhin, yun ulit ang tanong. So, X na yung sagot mo. Sa Ayan. ano po pala sir? Sige, Ay, sorry. go, Angela, go. Go. Bawal. Ano po, sa PVMRT, ay hindi. Sir, sorry. No? Aliana. Si Aliana. Good afternoon. Pag iba na po ang working fluid. Ay, hindi pwede. Ay, pwede, tama. Pero, Aliana, hindi ako pupunta sa ganung proseso na iibahin ko ang working fluids. Pero that is correct. If the working fluid is not air or gasoline, therefore care is different. That's true. Pero considering only the air and the gasoline fuel, kaganda nga naman na sagot. Hindi tama. Considering air and fuel, gasoline fuel is being considered. Same question, Alian. And K is not provided. How can we use the computed specific heat formula? Sirit na po. Yan, sigiret. Sige nga, yung mga Brunei tips, taas lang kamay. Mamaya si JP. Kasi may nabalita na kay JP. Siya daw ang pinakamalapit dito. So mamaya si JP. Sino pa nga yung isa? Si Joseph? Tama ba ako? Joseph Tan. Same Sir. question kay Angela and kay Alian. Kailan natin gagamitin itong 4 computed formula? Hindi ko pa po sure, sir. Ano yung hindi mo sure para ma-confirm natin if tama or mali? I need an input. Ang thought process ko din po is yung hindi nga po given yung K. Pero since sinabi nyo nga po na kapag hindi po given ang K ay automatically 1.4 po. Yeah. So, hindi pa rin. Ano pangalan ng isa? Tama ba ako? Neil? Neil nga Neil? Neil. Same question kay Aliana, kay Angela, kay Joseph. Sir, I think po kapag po yung given po na kaya ay hindi po 1.4 po. Kasi po pag di po 1.4, hindi po nakasatisfy yung relationship po ng R at ng K po. Very good. If the K is not, tatanda na, if K is not equal to 1.4, in special case, if K is not 1.3, automatically we will be using a specific computation ng ating specific heat formula. Special mention lang natin yung special case itong 1.3. Kapag pinoprovide yung given na yung 1.3, pwede natin i-consider.
At sabihin ni Neil, may follow-up question si Neil. Sir, bakit po ganun? Kung ang 1.4 ay 1.3, hindi po siya 1.4. Kasi ang 1.062 CP over CV, di ba kay po yan? 0.7186, 1.4 yan, di ba? Eh sir, hindi na 1.3 ang 1.0062, 0.7186. This is a special case. We are considering that 1.k, we can say and we can assume that CP and CV, yun pa din yung gagamitin. Okay? Ganito lang yan. If K is not considered as 1.4 or 1.3 are not equal, gagamitin natin tong formula nito. Ganun lang kasimple. Follow-up question to Neil. Neil, K is 1.3 or K is equals to 1.4. Example lang. But CP is different, like 1.35, yung makatotohanan. Should we use this specific heat formula? Sir, I think po, dahil For us na, to determine iba po, CV? dahil po siguro, I think po, dahil nga po yung CP po ay hindi po yun yung constant, I mean yung ginagamit po natin constant values, I think gagamitin pa rin po yung ano po, yung mga formulas po. Yes, gagamitin pa rin natin ang formulas. Kasi nga, kapag daw ang K is 1. K is 1.3 and CP is 1.35, hindi natin alam kung ano yung constant ng CV. So we need also to compute the CV. Basta ha, pag hindi equal ang CP at CV doon sa ating constant, automatically gagamitan natin. Basta may hindi equal sa K na 1.4, CP na 1.0062, CV na 0.7186, gagamitan agad natin na rin. All good. Maliwanag tayo dito, engineers. Alam na, kasama yan sa exam. I think that would be all for all the discussion. So your assignment to compute and to continue yung ating problems. And yun namang screenshot, nandun naman sa group chat if halimbawa hindi ninyo na-screenshot. Okay? Do you have questions, clarifications, or concern regarding sa ating mga naging discussion? Naintindihan niyo yung ating mga topics? Na-take note niyo ba yung mga dapat i-take note pagdating sa ating computations? Sa CV. Kung wala na kayong questions, I think we can leave. That would be all for today's guys. Thank you so much. And happy Monday, everyone. Ingat kayo. Bye. Thank you po. Sige po. Thank you po, Thank you po. sir.